2023 may na-expose na supposedly parang racket ang tawag ng ano ng Korean media na pwede kang makagraduate basta mag-enroll ka sa Pilipinas at magbayad ka lang ng sapat na halaga. Ngayon, partner ng Korean institution sa Pilipinas ay ang Northwest Samar State University, isang state university sa Calbayog. Nung na-expose siya. So, lumabas. Pagkatapos ay parang itinanggi ng NWSSU. Akala ng mga tao tumigil na. Pagkatapos, noong 2025, tuloy pa rin pala. Yung, at hindi, this time, hindi na lang Korean ito, kundi mga gustong magkaroon ng MA at saka PhD dito sa Pilipinas. Mga kababayan natin. Tapos mga kababayan din natin na nasa ibang bansa kasi may mga partner institutions din sila, halimbawa sa Thailand. May mga kakilala ako na naka-enroll na galing sa Thailand, mayroong nandoon sa Australia, etc. Ang problema, minsan, hindi na-acknowledge ng mga institutions doon sa mga bansang iyon ang kanilang mga diploma na nakuha. Precisely dahil nga questionable at bogus. Yung bogus na yan ay dapat may red flag na yan eh. Dapat ay nahahalata na rin ng mga kababayan. Bukod sa mahal na paniningil, meron ba talaga nangyayaring scholarship, meaning knowledge production? May klase, may discussion, may nagsasubmit ba kayo ng term papers? O kasi baka mamaya, nagbabayad lang kayo tapos palilipasin lang ang isang taon, matatamo nyo na yung degree. Tapos dito, kapag halimbawa, ang MA thesis mo ay group thesis. Meron group thesis ba? Group thesis. Masters? Online lang. Group thesis ang masters? Group thesis. Red flag na talaga yan. The reddest of flags. Sa totoong buhay, mga kakwentuhan, tayo ay kumukuha ng MA o kaya ng PhD natin para sa mas mataas na layunin, mag-contribute para sa produksyon ng karunungan. Tulad ng sinasabi ni Professor Roselito de los Reyes. Na alam mong pinaghirapan yung Oo. Ngayon, kapag halimbawa na group thesis ka, pagkatapos ang klase mo ay online lang, at pagkatapos ay kailangan mong magbayad ng ganito kalaking amount, ay red flag na talaga yan. Alam mo ang mas malaking dyan, ang mas malaking problema, Jerry Gracio, hindi naman yung pagtatamo ng diploma at pagtaas ng sweldo eh. Ang mas nakakatakot dyan, yung posisyon and the responsibility that comes with it. Ikaw yung tataas ang posisyon mo, maaaring maging principal, supervisor, 'di ba? Makarating ka sa level ng superintendent. Ang nakakatakot dito, baka hindi mo naman natamo yung necessary knowledge para makapaglingkod bilang isang taong may kapangyarihan. 'Di ba, Jerry Gracio? So nakakatakot na yung mismong structure, yung sektor ng edukasyon na dapat sana ay nagpo-produce ng matatalino at responsableng bata ay pinangangasiwaan ng mga gurong naging administrador na hindi pinagsikapan yung kanilang diploma. Yeah. Diba? Ano yung iiwan mong, paano yan? Magbibigay ka ng wrong signal doon sa ibang tao, sa mga estudyante mo rin. Tapos ikaw ang halimbawa ikaw na ang namumuno sa institusyon na yon. Could be, yeah. Di ba? Pagkatapos, so anong alam mo sa pamumuno kung halimbawa kung ang nakuha mong ay bogus. Ngayon, hindi ayaw natin sisihin yung iba nating mga kababayan tungkol dyan. Kasi sila ay nagpupunta sa ganitong programa ng malinis ang konsensya kasi gusto mong maka-comply kahit na paano. Parang ganyan. Pero parang later on, marirealize mo, my God, parang naloko yata ako. Nagkamali ako, Profesorito, yung incident ng expose sa Korea, 2022 pa. Imagine, ilang taon na ngayon? 22, 23, 24, 25, 26. Mahal ba binabayaran? Mahal. Mahal binabayaran. Sabi doon sa artikulo sa South Korean media, para ka magkaroon ng master's degree, kailangan magbayad ng $6,000. $1,000? Diploma ay $6,400. So, ganun siya kamahal. 300,000 yun. Uy. Ganun siya kamahal, Prof. Celito.
Ngayon, Pero mahal ha. Halimbawa, yung pinanggalingan kong eskwelahan, tago natin sa pangalan de La Salle University. Mahal ang bayad. Mag-tuition ka doon, TRISEM. Mahal. Pero may scholarship ako doon. Pero yung mga kakilala ko na nag-aral doon, TRISEM, tuition, siguro mga 40-50 mil. And that's 150,000 a year. And ito ay siguro mahal to kasi international. Pero wala akong recent na data kung magkano ang binabayaran ng mga local na nag-a-apply para sa programang ito. Oo. Kasi ang nangyayari diyan, mayroong totoong graduate school ang Northwest State University. Tapos nagtayo sila ng special academic program kung saan yun yung parang alternative mo na pwede kang makagraduate. Nakita ko yung resibo niyan. Oo. Yung resibo niya parang binili dun sa, siguro may bandang Divisoria. Oo, kasi ang tanong ko nga, pumapasok ba ang eto nga pumapasok ba talaga yung binabayad ng mga kababayan natin doon sa university mismo? Kasi dapat kung OR yan, mayroon niyang Republic of the Philippines. Yung pahaba. Diba? Ibig sabihin, papasok yun sa coffers ng State University at makikinabang yung buong At university. ma-audit. Ay, Ma-audit. Oo. Pero kung halimbawa, kung kalahati lang ang binayad mo dito, tapos yung kalahati ay napunta sa kung saan man, may problema tayo. Ayan. If this was going on since 2022, gaano kalaking pera na ang na-accumulate ng ganitong klaseng programa. Tapos, ngayon, dahil nagkakaproblema yata sila, kasi akala ko tumigil na ito, Profosilito. 25, nag-post ako. So, nagsabi naman ng university, hindi kami related dyan, etc. Tuloy pa rin pala. In December 2025, nitong nakaraan lang, December 2025, 400 ang graduate sa MA at PhD program nila. Imaginein mo, paano ka makakapag-graduate ng 400 para sa MA at PhD program mo?